Nasa less than 20 days na lang bago yung deadline, si Ja Morant kinilaim na isa pa rin siyang loyal player na ang parang instance ayaw niyang ma-trade paalis ng Memphis. Yung Miami kasi mukhang nagkakaroon na ng interest na i-pull yung trigger para sa trade sa kanya. Ang Miami nagkakaroon ng traction na i-pull na ang trigger para kay Ja Morant. Kaso biglang nagbago yung isip ng Memphis na di umano parang lugi sila kung isang young player at draft picks ang magiging kapalit ni Morant na parang katulad ng kay Trae Young sa Wizards. Ang Bucks ang aggressive na team na makakakuha dito kay Morant dahil meron silang may offer na isang young player at draft picks. Mukhang natauhan doon ng Memphis na kahit mababa ang value ni Morant, makakakuha pa rin sila ng at least multiple second rounder kasama ang isang first rounder. Hindi tulad ng kay Trae Young na parang pinamigay talaga ng Atlanta Hawks. Ang Pelicans sumama na rin sa trade discussion kay Morant para maisama sa dating teammate niya sa AAU na si Zion na hindi pa rin binibitawan ng New Orleans. Naka 28 games na si Zion ngayon. Tinawag naman ng mga former player si Zion na kailangan ng therapy, baka kasi addict sa bengbang at baka di umano mas trip niyang maging mala Giannis Sins kesa mala LeBron. Pero kay Morant mukhang mas better na intayin din nila yung off-season na merong mga restricted player na pwedeng maging free agent. Hindi pa sigurado na makakakuha ng contract yung mga player na pipirma din sa off-season at pwedeng magamit si Morant sa sign and trade. Kaya di umano mababa ang value ng mga player ngayon sa trade market dahil sa isang rason, hindi pa naaalis yung trade rumors kay Giannis. Hinuhold ng mga team ang kanilang mga package para sa kanya. Ang Miami, ito rin yung nirason na mas gusto nilang mag-intay kay Giannis kesa subukan agad si Morant. Ang Knicks pa rin ang frontrunner na gustong makakuha dito kay Giannis dahil si Towns medyo ginagawa na rin ng issue ngayon na di umano na po-prostrate na sa Knicks. Siya lang naman kasi yung pwedeng magamit ng Knicks na pantapat sa kontrata ni Giannis. Kahit si Rondo na assistant coach ng Bucks, sinabing normal lang din kay Giannis ang ma-frustrate ngayong season dahil matagal din siya nawala dati at hindi rin makapag-compete yung Bucks niya at hindi rin makapag-trade ng player para ma-partner sa kanya. Si Klay Thompson naman, yung unang player ngayon na candidate sa buyout kung sakaling hindi siya ma-trade ng Dallas. Mas better di umanong ma-buyout si Klay sa side ng Dallas kung hindi siya matitrade dahil merong natitirang 17 million sa kontrata niya next year. Kung ngayong season kasi bibilhin ng kontrata nitong si Klay, mababang presyo at magkakaroon sila ng sapat na cap space pagdating ng off-season. Kung sakali kasing ma-buyout si Klay based sa report ng tatay niya, Lakers ang team na gusto niyang puntahan. Hindi galing kay Klay yun sa airpot niya. Noon pa kasi gustong papuntahin ni Michael Thompson si Klay sa kanilang hometown. Mukhang hinahabol ni Klay itong si Luka eh. Iba na talaga ngayon. Kasi ito talaga yung nire-request ng tatay ni Klay na maglaro siya sa Lakers. Na-disappoint kasi si Michael Thompson noong time na Dallas ang pinili ni Klay imbes yung LA. Baka nga mga Clippers pa tong si Klay. Parehas namang LA yun. At least napagbigyan niya yung tatay niya. Kasama naman ni Klay sa buyout candidate si Chris Middleton. Magkasama din kasi silang dalawa ni CJ McCollum noong December pa na nilagay sa buyout candidate. Kaso si CJ na-trade niya papuntang Hawks. Expiring contract na din si Middleton at para mas mababa ang maibayad ng Wizards sa kanya, ang pinaka-best solution i-buyout yung kontrata ni Middleton na ngayon nasa 9 points, 4 rebounds, 3 assists, 43 and 32%. Mahigit 30 million pase ang kontrata nitong si Middleton sa Wizards. Kung i-buyout siya, pwedeng ibabayo ng at least 28 million or mas mababa pa. Meron din siyang 24 minutes per game. Bukod kasi sa contract, gustong i-clear ng Wizards ang minuto niya para maibigay sa batang player. Ang Toronto Raptors naman ang isa sa mga team na magiging buyer sa deadline para makapag-upgrade ng lineup dahil naghahabol sa top 6. Si Grady Dick ang subject for trade sa kanila bago ang deadline. Sinusubukan pa rin patigasin ulit. Kapag binigyan kasi ng minuto si Grady Dick, maganda yung nilalaro niya. Versus Clippers, 15 points at nasa 4... Kapag binibigyan kasi ng minuto si Grady, maganda yung nilalaro niya. Versus Clippers, mayroon siyang 15 points, 60 and 50%. Versus naman sa Pacers, 21 points, 11 rebounds, 3 assists na meron pa siyang 27 and 30 minutes sa dalawang games. Tinawag din defensive liability si Grady kaya walang mapasubo na mag-trade sa kanya. Parang sagwa ah.
Pero based sa stats, kapag naglalaro si Grady ng 25 minutes pataas, mag-a-average siya ng at least 14 points, 5 rebounds, 1 steal per game. Pero ang sinabi pa doon, kontrapelo silang dalawa ni Quickley. Maganda di umano ang nilalaro ni Grady kapag si Quickley wala sa loob ng court. Kaso nga lang, ang pangalan niya nagiging memes talaga kapag broadcast na ng game. Based naman sa ibang analyst, pwede pa rin naman magamit si Grady Dick pagdating sa marketing. Dahil ang lupit ng isang sponsor na Grady, pang-ahit. Ang team naman na possible makakuha sa kanya, Blazers.